Paano ba? 8 types ng lalaki na dapat wag mong i-date. Shoutout to John Arisa Bughao, Marites Maglake, and Dina Espanta. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Type number 1. Lalaking walang isang salita. Ang unang binanggit ay marahil ang pinakamasama. Hindi mo talaga masasabi ang kanyang totoong ambisyon sa simula, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto mo na wala siyang ambisyon sa buhay at saka yung mga pangako niya sa'yo laging napapako. Pag sinabi niya na ikaw lang ang babae sa buhay niya, hindi ka makakasigurado kung totoo ito kasi madalas mo na siyang nahuhuli na nagsisinungaling sa'yo. Ang masaklap pa, kung siya ang nagsasalita at nangangako, ipinapangako niya sa iyo yung mga malalaking bagay, marami siyang malalaking plano, ngunit sa pagtatapos ng araw ay salita lang pala yun dahil alam niya ang gusto mong marinig pero wala naman siyang balak gawin ito. Kung sa simula pa lang ay hindi na niya mapangatawanan ang mga sinasabi niya, kailanman ay hindi ka niya mapapanindigan. Kaya sa mga maliliit na bagay at sa malalaking bagay, usually kung ano yung asta ng isang lalaki, yun talaga ang kanyang pag-uugali. Kaya kunyari, sabi niya, ikaw lang ang ka-chat niya, tas nalaman mo, hindi ito totoo. Huwag mo na ipagpatuloy i-date yan kasi eventually, pag sinabi niya na girlfriend ka na niya, hindi mo alam kung may iba rin niyang kausap na iba. Type number 2, lalaking control freak. Sa una, matutuwa ka sa kanya dahil siya ay madaling um, kumbaga ispelingin, no? Parang maalaga, protector, lahat pinagbabawalan kang kumain ng hindi healthy para sa o di kaya is sobrang nagche-check kung nasaan ka. Pero kalaunan, makikita mo na mas nagiging controlling na pala siya nang hindi mo napapansin at maiinis ka na sa kanya. Nagagalit siya kung hindi niya makontrol ang mga pribado mong pag-uusap, ang iyong schedule, hindi niya mabasa ang iyong email. Iniisip niya na kung wala ang kanyang tulong, hindi mo makakamit ang anuman sa buhay at pinag-uusisa niya ang bawat desisyon na ginagawa mo. Ipinagmamalaki niya na hindi mo kaya nang wala siya at lagi kang nakadepende sa kanya, na dapat kang magpasalamat dahil tinutulungan ka niya. And hindi mo namamalayan na parang sakal na sakal ka na pala. Kaya kapag nakitaan mo na ng controlling tendencies, nanliligaw pa lamang sa'yo, sabi mo sa kanya na I appreciate the help you are giving me. I appreciate kung gaano ka ka-protective sa akin. But also, I'm an adult. So, respetuhin mo rin yung gusto ko. So, kung kunyari gusto kong mag-cake, after kumain, gusto kong mag-dessert, huwag mo akong pagbawalan kasi may sarili akong utak at desisyon. Type number 3, iwasan ang mga lalaking sobrang tahimik. Nakilala mo siya bilang mahinahon, tahimik at medyo mahiyain. Nagpapasaya ka dahil inilabas mo siya sa kanyang comfort zone. Ngunit may mga limitasyon. Siya ay masyadong emosyonal. Hindi kanya pinagkakatiwalaan ng sapat. Nasa loob ang kulo. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga away at mga argumento, iniiwasan din niya ang pagkakaroon ng maayos at bukas na kapag pakikipag-communicate. So yung mga parang nasa loob ang kulo, tahimik lang pero hindi mo alam ang dami na palang kinikimkim. So pag napansin mo na nawawala siya kapag nag-aaway kayo, hindi mo makontak, o di kaya hindi siya magrereklamo tapos bigla na lang siya sasabog after mga 2 weeks sa isang bagay na ginawa mo 2 weeks ago, malaking problema ito at pag hindi niya ito naayos, nako, magdalawang isip ka na kasi hindi mo rin alam 'no kung gaano kalalim ang galit niyan at kung may violent tendencies din siya. Meron siyang mga problema sa pagtugon, halos lahat ng oras ay umiiwas at hindi nakikinig sa'yo. Silent treatment, kumbaga. Ang mga pag-uusap nyo ay hindi humahantong saan man at tila wala ng direksyon ang inyong relasyon. Again, because avoidant siya. So, hindi naman necessarily sa tahimik lang, pero ang iwasan nyo is yung toxic avoidant behavior. Yan. Type number 4 ng lalaki na dapat yung iwasang i-date, ang lalaking maraming tamang hinala. Sinabi niya sa iyo na nagsisinungaling,
ikaw, no? Sinabi niya na sa inyo ang lahat at parang lagi kang pinaghihinalaan. Pagkalipas ng ilang oras, napagtatanto mo na inaakusahan ka na niya. Parang lagi kang may ginagawang mali, eh wala naman. Masyado siyang suspitsyoso, masyado siyang seloso. Yan, kung hindi pa kayo niyan, nagde-date pa lang kayo at ganyan na siya, huwag mo nang ituloy, sasakit lang ang ulo mo. Type number 5 ng lalaki na dapat wag mong i-date ay ang narcissists. Mabuti na ang isang tao ay nag-aalaga sa kanyang sarili at mataas ang tingin sa sarili. Pero may hangganan din dapat kasi yung iba sobrang taas ng tingin sa sarili na ang baba naman ng tingin sa ibang tao. Naakit ka sa itsura niya, sa confidence niya, pero sa kalaunan nakita mo ay mahal na mahal niya ang sarili niya to the point na wala nang ibang papantay sa kanya, na sobrang egotistic na niya. And napansin mo na medyo pinuput down ka niya, no? Instead na gumanda ang self-esteem mo dahil mahal ka niya, parang lagi siyang may patutsada pero hindi mo maipinta kasi maganda naman yung pagkakasabi. Kunyari, dati lagi kanyang pinupuri na ang ganda mo. Pero recently, parang, love, medyo tumataba ka na. Parang ganon. Tapos, pero yung sa sarili niya, no, parang wala siyang ever na ginawang mali. Siya, lagi siyang tama, pero ikaw, lagi kang may kasalanan o laging may mali sa'yo. Mahirap yan kasi over time, ilalagay mo siya sa pedestal dahil nga ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Tapos over time, bababa ng bababa ang tingin mo sa sarili mo. And minsan, yung mga narcissistic, no, lagi nilang mapapalabas na ikaw ang may kasalanan and hindi mo na lang alam, no, nabura na yung pagkatao mo, na siya na lang yung mahalaga sa relasyon ninyo. Kaya kapag nakitaan mo na siya ng narcissistic tendencies, feeling mo hindi equal ang give and take in your relationship, wag na lang siya ang i-date mo. Humanap ka na lang ng iba. Type number 6 na ayaw mong i-date na lalaki ay ang sinungaling. Siya ay cute, kaakit-akit, mahusay, matalino, pero lagi mong nahuhuling nagsisinungaling. Nako, peke siyang tao. Ang mga aksyon niya ay peke, ang pananalita niya ay peke. Paano mo siya mapagkakatiwalaan? At kung sabihin mo man na sayang naman kasi matalino, may kaya, gwapo, oo, pero hindi mo naman mapagkatiwalaan. Gusto mo ba yon? Tatanda kayo ng magkasama pero hindi ka makarelax kasi hindi trustworthy ang partner mo? Kaya iwasan mo na lang ito, ang mga sinungaling. Type number 7, ang sobrang dependent sa social media. Kung nakikita mo na hindi siya mabubuhay kung wala ang Facebook, Twitter o Instagram o TikTok, posibleng mag-isip-isip ka na, lalong-lalo na kung naghahanap ka na ng iaasawa mo. Kasi ang pagiging palaging nasa telepono, pagpo-post lahat ng ginagawa niya, ay sa kalaunan, no, hindi masyadong magandang gawain. Nabubuhay kasi siya sa virtual na buhay. Ang pinakamalaking problema sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon ng low-bat na cellphone. Indikasyon ito na ang kanyang buhay ay masyadong attached sa kanyang telepono at wala nang nagaganap sa labas nito. Okay lang naman kung pareho kayong mahilig sa social media, pero kung hindi rin ito ganun kahalaga sa'yo, tas napansin mo na yun na lang lagi ang inaatupag niya, baka mawalan siya ng ambisyon at direksyon sa buhay. Kaya kung seryosong partner ang hinahanap mo, maghanap ka ng namumuhay sa tunay na mundo, hindi lang sa world ng social media. And type number 8, sobrang importante, iwasang mag-date ang lalaking mabisyo. Huwag kailanman makisama sa tao na may problema sa pag-inom, sa pagdroga, sa paggamble, no? Pagsugal, pangbababae, dahil posibleng lumala pa ito. Ang nakikita mo pa lang ngayon ay tip of the iceberg pa lang kasi nanliligaw pa lang yan sa'yo. Sa kalaunan, 'pag naging asawa mo 'yan at sugarol siya, sa tingin mo ba pera lang niya ang lulustayin niya? Hindi, pati pera mo. Mamomroblema kayo pareho sa utang dahil hindi nagtatagal ang kinikita niya sa kanya, isinusugal niya lang ito. O di kaya nagdodroga o manginginom. Sa umpisa baka kontrolado niya pa.
Pero habang tumatagal kasi, nagiging pagkatao niya na yan, maiiba na rin ang chemical na chemistry ng kanyang brain. Kaya mag-iiba na rin yan. And honestly, don't do that to yourself, no? Maraming ibang lalaki dyan, mamili ka ng lalaki na walang bisyo. Maraming salamat sa pagnood. Lagay nyo lang sa comment section down below kung sang-ayon kayo sa mga tips na ibinahagi namin sa video na ito. For topic requests, shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Thank you for watching this video and see you in future Tagalog Paano Ba How to Channel videos.